Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, punto diretso ulit tayo. Pasensya na ha, hindi muna ako mag-greet ng mga viewers natin kasi diretso na tayo dito sa punto. Maiksi lang ito eh. Ha? Sobrang namimiss na raw ni Bongo si Duterte. Ha? Ano daw? You are missed dearly. Kumbaga, ganun yung pagkakasabi ni Bongo. Ha? You are missed dearly. Namimiss niya na ng sobra si Duterte. Panoorin niyo mga kabunyog, mga kababayan. Hindi po kami, wala kaming access ngayon. Sumusulat lang po ako sa kanya, nangumusta through his family. Pinapabot yung mensahe. Ako po'y sobrang nalulungkot. I miss him dearly. Sa bagay, ano nga naman, medyo mahirap din talaga kay Bongo yun. Kita naman natin yung yung dalawa na yan, parang yan eh. Talagang partner yan. Mas madalas pang magkasama itong si Bongo at si Digong kaysa kay Hanilet at kay Digong. talagang yan eh. Mula pa noon, nung mayor si Digong, alalay na yan si Bongo. Lalay. Sa lahat ng lakad niya, kasama ito. Sa lahat ng sekreto ni Digong, kasama itong si Bongo. Nung maging presidente si Duterte, kasama niya na naman. Ginawa niyang presidential management staff, ginawa niyang presidential assistant, special assistant to the president. Tapos, grinum niya na maging senador. Kung hindi dahil kay Digong, hindi magiging senador yan si Bongo. Pinagamit yung mga Department of Health na mga ginamit ni Duterte yung kapangyarihan niya para magamit ni Bongo yung Department of Health, mai-promote yung kanyang programang malasakit centers. Akala naman ng mga natutulungan ng malasakit centers, talagang kay Bongo yun. Yun yung yan yung naging At saka nung tumakbo si Bonggong senador para maniguradong manalo talaga si Bongo, ay kinausap ni Duterte ang mga mayors, governors, congressmen. Kayo pag hindi nyo pinanalo si Bongo sa lugar nyo, si Bato, baka napanood namin yan dito sa Bicol, pumunta dito si Duterte noon, nandito yung mga governors, sila Salceda, si Salceda noon, governor yata ng Albay noon, sabi, ikaw Joey Salceda, baka naman hindi manalo sa lugar mo si Bongo, si Bato, marami ka pang mga request na ipaparelease na pundo dyan sa lugar mo, sa Albay. Parang pabiro lang yon pero seryoso yon. Nanalo si Bongo. Kaya yung political career ni Bongo, galing yan kay Duterte. Malaki ang tanawin ng sino ba naman si Bongo para maging senador? Kay Duterte yan. Ginamit ang kapangyarihan, pera, makinarya, impluensya ng pagiging presidente niya. Ayan. Pero kahit nung senador na si Bongo, lagi pa rin silang nagkikita ni Digong. Laging umuwi sa Davao, nandun siya. Pag may mga pupuntahan si Digong, sumasama si Bongo. Sabi pa nga ni Bongo, siya pa rin daw ang nag-aalaga kay Duterte ng mga gamot nito, nagsisiguro nito. Kaya nga mas nagsisilos pa kay Bongo yung mga kapatid yung mga tunay na anak ni Duterte, sila Sara. Kasi parang mas malapit pa si Bongo kay Duterte. Ganun din si Duterte, si Bongo, parang mas malapit pa siya kay Duterte kaysa sa kanyang tunay na mga pamilya. At saka rin kasi, yung kanyang karira sa politika na maging senador kay Duterte yan. At saka, alam naman natin, ang daming kaso ni Bongo. Bakit? Kasi nga, yung mga sinampang kaso ni Trillanes, na mula pa mayor si Duterte at lalo na nung maging presidente, yung mga big ticket projects, yung mga na talagang bilyon-bilyon na halaga ng proyekto, ina-award doon sa construction company ng pamilya ni Bongo.
Ay nakapangalan pa nga yung kay Bongo eh. CLTG Construction. Anong ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tisorogo. Kaya talagang itong si Duterte at si Bongo, sobra ang pinagsamahan ng dalawa na yan. Parang ang hirap nilang paghiwalayin. O tapos ngayon, biglang nawala si Duterte. Biglang nawala. Biglaan, hindi inaasahan. Ang huli nilang pagkikita, pagsasama, nung pumunta ng Hong Kong. At nung pauwi na sila, sino ba naman mag-iisip na mawawala na bigla si Duterte? Lumabas si Bongo, bumili lang ng pizza. Bumili ng pizza. Nung papasok na siya, kasi bumili siya ng pizza, hindi na siya pinapapasok ni Torre. O yun. Hindi na. Galit si Bongo. Bakit daw hindi siya pinapapasok? Senador siya. Kaya ano yun? Nung umalis na si Duterte, nandun na sa Dahig, nagrally sila Bongo sa Liwasan. Umiiyak si Bongo. Umiiyak. Diba? Na ano nyo yun? Talagang ngayon, pero hindi pa pumupunta ng Dahig si Bongo. Hindi ko pa namomonitor na pumupunta ng Dahig. Diba? Bakit? Ay kasi alam niya naman siguro, kahit pumunta siya ng Dahig, hindi naman siya makakapasok. Ang pinapapasok lang naman doon, abogado at saka yung pamilya. Kahit nga si Amy Marcos, hindi naman nakapasok eh. Si Harry Roque nga. Si Robin Padilla, wala. Kaya siguro ayaw din ni Bonggong pumunta doon kasi hindi naman siya makakapasok. Hindi niya rin makikita, hindi niya rin makakasama si Duterte. Pero, sabi ni Bongo nung isang linggo, I missed him dearly. Wow. Ganon talaga yung pagkakasabi, I missed him dearly. Sobrang nalulungkot. Namimiss niya daw ng sobra. Yun. Dearly. Namimiss niya. Kaya lang, ang problema niya rin ni Bongo dyan, ang daming mga naiwan na mga problema si Duterte sa kanya. Totoo, top-notcher siya sa senador. Pero, ang dami niyang kaso, hindi pa nga lang nare-resolve. Wala pang resolutions ang DOJ. Pero pag sirimulya na ngayon ng ombudsman, malamang lalabas na ang mga resolutions doon. Yung mga plunder cases na sinampa ni Trillanes. Pag lumabas ang resolutions doon, mga plunder yun. No bail din yun. Pwede rin na masangkot siya sa ICC. Kasi nababanggit yung pangalan niya doon. Na siya yung nagbibigay ng mga lista doon sa... Si Garma siya ang binanggit, di ba? Si Garma. Na yung mga proposal daw nila, papunta sa presidente, si Bongo ang dinadaanan. Pag may ipapaabot naman ng presidente sa kanila, tungkol siguro sa operations ng drug war, kay Bongo rin dumadaan. Kung naabot nila yung quota, yung target, si Bongo rin ang nagbibigay ng reward. O ganun. So hindi simpleng ang role ni Bongo. Napaka-importante. Kaya posible ring lumabas ang arrest warrant kay Bongo. Ay sa bagay, pag lumabas ang arrest warrant, napasama si Bongo, di magsasama na talaga sila doon ni Digong. So hindi niya na ito mamimiss kasi magsasama na sila doon. Pero syempre ayaw niya rin ni Bongo mapasama doon. Kaya lang, wala eh. Yung pagsama niya kay Duterte, hindi naman lahat, hindi naman lahat kasiyahan yun. Hindi lahat karangyaan yun. Marami ring problema yon. Tulad nitong tambak na mga plunder. Mga 3 yatang plunder cases ang sinampa ni Trillanes sa kanya eh. Hindi pa nga lang nare-resolve. Wala pang resolution. Pero ngayon, sa tingin natin, gugulong na yan. Gugulong na yan mga kaso na yan. Sa ombudsman yata yan. Nasa ombudsman. Okay? So yan mga kabunyog ang ating punto, diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.